What's up mga Bobs? Black Phantom Motovlog is here. So, for today's vlog, gagala tayo kasama si Commander. Hindi na tayo nakakabiyahe. So, dapat mabiyahe ako kahapon. Sumakit yung katawan ko. Hindi ko alam kung bakit sumakit. Parang binugbog ng 10 tao. So, natagtad na tayo ng katanungan sa ating comment section. So, ang first comment, ito matagal-tagal na kasi, almost 3 weeks na din. Almost 3 weeks na rin, no? So, ang sabi ni Pops Ray Santos 9263. So, gusto mo mag-explain, mag-subscribe na sana ako, nagbago pa. So, yun Pops, ang comment ko lang doon is ganun talaga ako mag-explain eh. Magulo talaga ako mag-explain. So, sa mga hindi nakakaintindi, pasensya na. Sa mga nakaintindi, maraming salamat. Talagang ganun ako mag-explain, magulo kasi hindi kasi ako sanay na nag-explain sa mga bagay-bagay eh. Gusto ko gawa, ayaw nang explain. Kasi pag explain yun, katulad ng mga na-explain ko, 'di ba? Magulo. Hindi naman sa magulo, may malinaw din na part, 'di ba? Hindi naman lahat. So, nasa sa'yo yan, Pops, kung magsa-subscribe ka or hindi. Kapag hindi ka nag-subscribe, okay lang. Kung nag-subscribe ka, di mas maganda. Di ba? So, yun lang naman ang comment ko sa'yo, Pops Ray, no? So, second, dun sa comment section natin, Pops, pwede kayang mag-move it ang motor ko kasi napalitan. Dahil lang wait lang, nagdadrive kasi ako eh. Mahirap magbasa na nagdadrive. So ayan, Pops, pwede kaya mag-move it ang motor ko kasi napalitan na ng manubela, hindi na stock o dapat stock talaga motor. Ang comment ko lang dyan, Pops, sa'yo is si comment doon, si Pops agree kayo kay RCTV. So 2 weeks na siya. Tagal na din. 2 weeks na. So ang sagot ko lang dyan, Pops, ibalik mo na lang sa stock kasi usually katulad kasi sa mga katulad nating mga motorcycle taxi is kailangan talaga stock po. Wala po kayong makikitang bumabiyahe na motor taxi na customize ang motor. Kasi sumusunod lang tayo sa standard ni LTO or ni LTFRB na kung ano itsura nung motor na nakuha ninyo, yun din dapat ang itsura pagka bumiyahe kayo. Bawal po yung customized na. Kung kunyari, ito, yan, katulad niya ni Panther, ganyan itsura niya. Dapat pag nag-apply kayo, ganyan din yung itsura niya. Kasi nag-try na rin ako dati niyan. Hindi pa uso si Move It. Nag-try ako kay Joyride. Nag-apply din po ako kay Joyride. Kung hindi nyo natatanong, nag-apply din po ako kay Joyride. Pero hindi lang ako natuloy. Kasi nga, ang motor ko nun is bonus 110. So, kailangan kasi kay Joyride. Alam ko lahat ng mototaxi kailangan yun eh. Yung tambucho natin is dapat may heat guard. 'Di ba? Sa bonus 110 kasi kailangan pagka maglalagay ka ng heat guard, magko-customize ka muna. So ako, nung mga oras na yon, wala pa masyadong budget para magpagawa. So hindi na ako nakapag-pursue kay Joyride. Pasado na ako kay Joyride eh. Hindi na ako nakapag-pursue kay Joyride kasi nga yun nga, kulang sa budget. Tsaka isa pa, may babayaran din kasi kay Joyride na medyo may kamahalan, no? So kailangan din, isa pa yun nga, dapat may heat guard yung tambucho ng mga unit natin, mga Pops, no? So dapat stock, may heat guard and registrado, no? And then isa pa yung sa lisensya natin, mga Pops, dapat professional po. Hindi po na tanggap sa mga mototaxi is yung non-pro. Hindi po nila tinatanggap yan. Ang tinatanggap po nila professional kayo. Pero kay Move It, alam ko may promo na
Pag non-pro ka, sila nang bahalang mag-process ng professional mo, no? Mag-aban lang kayo sa page ni Move It kung meron pa silang promong ganon, kasi nung mga last month is, ewan ko last month o last month, meron silang promong ganon na sila na magpa-process ng professional license mo. Mag-aantay ka na lang, tapos pag okay na, sa kanila i-activate yung account nyo, no? Sana nasagot ko yung tanong mo, Pops. Dumadami na kasi yung nagko-comment dun sa natin, sa YouTube channel natin. So hindi natin masyado nasasagot kasi hindi tayo masyado nakakapag-vlog, dahil nga hindi ako masyado nakakapagbiyahe. Kasi kapag nag-vlog ako, gusto ko kasi bumabiyahe ako or nagro-road trip kami, no? Kasi pangit naman yung mag-i-explain ako tapos wala naman ako sa diba? Hindi naman part nung channel ko yung like yung ganon, yung hindi ako magbo-vlog na nag-rides, diba? Kasi para sa akin parang napapangitan ako sa ganon, no? Gusto ko kapag nag-explain ako or yung yung nasa ako, mood ako, ganon. Kasi minsan wala ako sa mood mag-vlog eh, no? So, maraming salamat sa mga tanong. So, next question na tayo. Third question, galing kay Pops, Mr. Ano to? Taste 1205, no? So, wait lang. Basahin natin yung question ni Pops. Ayan o, yun o, Move It o. Masarap mag-Move It. Kung saan ka magpupunta kung mag-Move It ka, no? Para ka rin nagra-rides. Kasi si Move It marami ng sakop, no? Ayun. Ang tanong niya, paano kung naka Gmap kasama pasahero mo, then may pumasok na booking ulit, tulad ng na always on ang auto accept daw, lalabas ba yon kahit naka Gmap ka? Ang experience ko dyan, siguro oo, pero hindi pa ako nakakagamit kasi ng talagang Google Map na apps. Kasi ang ginagamit ko kasi is yung map ni Grab, no? Pero parehas naman siguro yan, kasi parang si Grab, kung nakapag Pops, Mr. Taste, kung nakapag Grab ka na or nakikita mo na sa ibang Grab, is pag nag-Google Map kami is pag naka-auto accept pa, kusa siya pumapasok, nagpa-pop up siya, no? Ganon din naman siguro kay Move It, magpa-pop up siya kasi siya eh, tingin ko kasi may instances na may ginagamit ako ibang apps, katulad minsan pag nakahinto ako, nag-YouTube ako, kusa siya nagpa-pop up, lumalabas siya or pumapatong siya do sa apps na ginagamit ko, diba? Lalabas yung Pops, kasi yun eh, ayun yung priority ng phone natin, kung ano yung mas ginagamit or mas priority na apps, yun yung magpa-pop up, no? Yun, tingin ko yun talaga, magpa-pop up yan, Pops, kahit Google Map ang gamit mo, no? So, fourth question na tayo. Ang fourth question galing kay Macro lang muna. Ang haba ng pangalan niya, hindi ko mabasa, nag-drive ako. Sorry mga paps. So, next is, paano gagawin pag nagloloko ang map ng Move It? Biglang umiikot at nag-iiba ng location at delay. Nakalagpas na ako pero sa map ng Move It di pa. So, ang sagot ko dyan, Pops, kaya siya nagaganyan is so pag sinabi natin dead spot or dead location is yan po yung mga area na may mga matataas sa building,
No, like sa Makati, marami po yan sa Makati. Usually sa Makati nangyayari yan. Kasi maraming dead spot doon, kasi maraming mga building na matataas sa katulad ng mga ganyan. Basta may mga matataas talaga. Talagang ano, magloloko yan kasi ang mapa natin mga paps, kung hindi nyo alam, ang ginagamit kasi yan satellite, no? Ang satellite kasi once na natakpan ng isang object, talagang mawawalan ng signal yan. Parang sa ano natin, example ko na lang, yung para sa intercom. Pag sobrang layo mo na at marami na nakaharang na object, yung ano mo, yung signal mo is magpuputol-putol, 'di ba? Magpuputol-putol. Sa mga naka-intercom diyan, alam 'yan. Magpuputol-putol 'yan kapag ka maraming nakaharang na object. Magloloko talaga 'yan. 'Yun yung isa pang ano, mag-iikot-ikot lang 'yan, or ano lang 'yan, steady lang 'yan sa isang area yung location mo kapag ka ganon. Na ano na may nadaanan kang dead spot. Pero kapag ka nakalagpas ka na rin naman doon sa dead spot na yung paps, ano, babalik na rin yun sa dati. Mag-aano lang yan, magre-reconnect lang. No? Pagka ganyan, wag kayong matakot or what na baka nagloloko yung system. Ano lang po yan, dead spot lang po yung daanan ninyo. No? So, yun. Mga ilang minutes din pag lagpas nyo doon, ano rin yan, tawag dito, babalik din yun sa original ano niya, location niya. Kasi satellite lang naman ginagamit natin sa Google Map eh. Kaya pag, yun nga, ulitin ko lang, pagka natakpan po yan, babalik at babalik po yan. No? So, ito bago lang kay Sir Clayan 28 FR 193. So, ang haba ng comment niya. Kaya na magbasa pa sa haba eh. So, in short lang, ang tinatanong niya dyan is, ano, kung may insurance ba si Move It. So, ang sagot ko po is yes. May insurance po yan. So, lahat po ng mototaxi apps is kailangan po or required po ni LTFRB na may insurance. Ang insurance po natin dyan dalawa. Ang insurance natin is pang pasahero and pang driver po. So ang kinaganda ng ano kay Move It na insurance, kahit di ka nakabiyahe basta naka-insured ka kay Move It, insured ka. 'Di ba? Hindi ko lang alam sa iba kung ganun din. Sa amin kasi sa Move It is kahit di ka bumabiyahe, insured ka sa kanila. 'Di ba? Tapos di ko lang sure kung magkano yung, alam ko pagka yung nga pag na deads, wag naman sana. Alam ko 500,000 or million eh, ganun eh. Ang price nung ano, may bibigay sa'yo. So pag mga injured lang mga paps, ano lang yan, nasa, di ko alam, around 5,000 lang ata. Nakalimutan ko na, tagal na kasi. So malalaman nyo rin yung mga paps pagka ano, pag nag-inquire or nag-apply po kay Mobit sa about sa insurance po. Kasi kay insurance hindi masyadong nakikita sa apps eh. Pagka ano na lang yan, pag nag-apply kayo sa orientation, sasabihin yan, no? So isa pa, kung itatanong mo rin kung may insurance din sa ano, sa habal namin, meron din po yun, may insurance din po yun. Basta ang mahalaga doon nakabook. Kasi once na hindi nakabook yung pasahero mo, hindi po sakop ni ni insurance yung biyahe ninyo. Kaya lahat ng passenger, kailangan magtanong po kayo or kailangan tingnan nyo yung phone ni rider. Kailangan po nakabook po yan. Yung insurance, mangyari sa inyo or wala po kayo insurance, no? Tsaka isa pa, kailangan
Or kapag ka may, isa pa, pagka magbo-book po kayo kay Move It, kailangan yung account na gamit ninyo mga sir ma'am is kailangan nakapangalan sa inyo. And then yun, kailangan nakapangalan sa inyo kasi may instances, kasi may mga passenger na ibang ibang pasahero yung ginagamit yung account ng anak or boyfriend or girlfriend nila, ano ah tapos iba yung sasakay, no? So ang mangyayari po kasi diyan, yung ano po yung nakapangalan doon sa apps na ginamit ninyo, yun lang po yung insured. Pag iba po yung sumakay, hindi po kayo sakop ng insurance ni Move It, no? Sana sumunod po tayo kasi may mga ganyan pong instances, no? Tsaka isa pa pala, sana yung mga sumasakay din po, sana lagi pong nakatsinelas. Sana po wag po nakatsinelas. Kasi may area po tayo sa Manila na may mahigpit po na bawal po talaga ang nakatsinelas ang passenger at passenger or yung rider, no? Wag na wag po tayong magtsinelas kasi for safety nyo rin po yung mga sir ma'am, no? Yun lang, sana sagot ko yung tanong mo, Paps, no? Mga Paps, sana hindi kayo naguluhan. So yun lang. Sana sagot ko yung mga tanong niyo mga Paps, na kahit medyo matagal-tagal na rin hindi ako nakakapagbiyahe, no? So hanggang dito na lang mga Paps, babiyahe muna kami. Punta muna kami ng alam nyo na, sa pinupuntahan ng mga vlogger. Peace out, bye bye.